Epidemya ng maituturing ang dami ng mga kaso ng dengue at leptospirosis sa ilang lugar sa Metro Manila. Kasunod pa rin yan ang mga pagbahang dulot ng magkakasunod na bagyo. Nakatutok si Mark Salazar. Nagbabala ang Department of Health sa mga taga Metro Manila. Naabot na ng dengue ang alert threshold sa rehiyon sa dami ng nagkakasakit. 4 na LGU ang nasa epidemic level, ang Quezon City, Marikina, Manila at Pateros. Kapag naabot ang alert threshold, nangangahulugan ito na mas mataas ito kaysa sa normal na mga kaso. Kaya kailangan ng mag-ingat at magpatupad ng mga hakbang upang hindi lumala o kumalat ang sakit. Mula January 1 hanggang October 26, umabot na sa 24,232 ang dengue cases sa Metro Manila. 34% itong mas mataas sa 18,020 cases na naitala sa parehong panahon ng taong 2023. 66 na katao na ang namatay sa dengue sa taong ito. Karamihan sa tinamaan ng dengue ay mga batang lalaki, edad 5 hanggang 9. Bagamat Quezon City ang nagtala ng pinakamaraming kaso ng dengue na 6,208, ang bayan ng Pateros ang nagpakita ng highest attack rate ng virus. Ang attack rate ay ang porsyento ng mga tao sa isang grupo o lugar na nagkasakit sa loob ng isang tiyak na panahon. Sa madaling salita, ito ang dami ng mga nagkasakit kumpara sa kabuuang populasyon na posibleng maapektuhan. Nagbibigay ito ng ideya kung gaano kalaganap o kabilis kumalat ang isang sakit sa isang partikular na populasyon o lugar. Ipinaalala ng DOH ang 4S strategy para labanan ng dengue o yung search and destroy, ang pamugaran ng lamok, secure self-protection gaya ng insect repellent lotion, seek early consultation sa doktor, at spraying at fogging. Isa pang idinulot ng pagbabaha ang paglobo rin ng kaso ng leptospirosis sa Metro Manila. 5 LGU na sa Kamaynilaan ang nasa epidemic level sa leptospirosis. Ang Caloocan, Quezon City, Navotas, Pasay at Taguig. Mula Enero hanggang Oktubre, nakapagtala na ng 2,734 leptospirosis cases. 90% itong mas malaki kumpara nung isang taon. 260 na ang namamatay, kaya halos 8% ang naging fatality rate ng sakit. Kung bata ang mas nadadali ng dengue, 55 to 59 years old naman ang sa leptospirosis. Ang dengue at lepto ay nagbibigay diin sa pangangailangan para sa intensified public health interventions para mapigilan ang pagtaas ng bilang ng kaso, mabawasan ang pagkamatay, at pababain ang transmission sa community. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras.